Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Okay, may kakwentuhan na naman tayo for this episode. Naku, alam niyo naman, sa gitna nitong mga paghihigpit na nangyayari, specifically for this episode, pag-usapan natin sa mga tightening of rules sa Temporary Foreign Workers Program. Siyempre, meron din tayong ilang mga kababayan na nandito na, no? Who are sad to hear about itong paghihigpit sa TFW program dahil sila po, no, they had a very positive experience coming in here. Ang employer po kasi nila, no, naku, mahilig daw mag-hire ng mga immigrants and they're treated very well there. At gusto rin daw ang mga talagang Pilipino na mga foreign workers. Anyway, sige, puntahan na natin. Isa siya sa mga employees sa Neyna Skincare. Ayan, ang marketing and sales officer ng Neyna Skincare, si Carla Co Saribong. Ayan, tama na yung Saribong. Yes po, tama, Miss Ina. Ayan, okay, Carla, how are you? Thank you so much. Okay naman po. The usual. Oo, hindi ako curious ako lagi sa mga storya ng mga Canadian employers specifically who like hiring not just immigrants in general, yung mga Filipino workers. Tama ba yung intro ko? Your employer likes to hire immigrants, especially mga Pilipino. Tama ba yun? Correct. Yes, Miss Ina. Actually, Miss Ina, sa company namin. So, we are a manufacturing company po. So, just to give you an overview, our owner is white. A white man. Canadian talaga siya. Pure Canadian. Pero, lahat kami dito actually immigrants. Oh. Yes. And around 50 to 55% Pinoys. Yung others are Asians, South Americans, immigrants, in short. Yes. Bakit kaya puro immigrants ang type niya? Tsaka, sorry, I think I have to correct myself pala dun sa aking intro. Ano ba yun? Na-realize ko. Your employer hires employees regardless of kung galing sa temporary foreign worker program. Basta may legal status to work here in Canada. Correct. Oo. Pero talagang, bakit niya kaya preference sa mga immigrants, Carla? Napag-uusapan niyo ba yan dun sa office ninyo? Honestly, we don't talk directly about it. Pero one time, nagkaroon din po siya ng interview with Miss Rhea Santos. Then, he mentioned there na, specifically sa Pinoys, gusto niya po kasi yung work ethics ng Pinoys. Like, he was saying na they are reliable, trustworthy, maasahan, very flexible. So, and I think for other immigrants din, talagang nakita niya kung gaano ka-hardworking tayo. Oo. And baka may nagtatanong dyan, ano, Carla? This company is based in? Richmond, BC po. Richmond, BC. Baka sabihin nila, Carla, baka nag-hire ba kayo ngayon? Mga ganyan, ano? Parang hindi yata sa ngayon. Ano ba? Actually, minsan po, kapag maraming gawa sa manufacturing namin sa baba, nag-hire po kami ng temporary or part-timers. Yes po. Oh, okay. O baka sa holiday season, yes. Baka magkaroon ng opening, abang-abangan yan na lang, ano. Usually, where are the job openings posted, Carla, for those who might be interested? Yung kadalasan po sa Indeed, LinkedIn, we usually post there po. Under Ironwood Clay Company. Okay. O kamusta naman kayo dyan, Carla? Sabi mo, no? Basically, more than half of the employees are Filipinos. How are you guys there? Alam mo, I have to say, no, yung iba kasing mga Pilipino, aminin nyo, ha, merong ilan, sinasabi nila, minsan mas gusto nila mag-isa lang silang Pilipino kumbaga sa kumpanya, yung mga ganon, or, yeah, not all, ha. In your case, o kamusta kayo dyan? Sa akin po, okay naman. Kasi, actually, kaka-join ko lang din po ng company. I think, magto 2 years na ako dito. Tapos, honestly, my experience mismo, natuwa ako kasi parang hindi ako na homesick. Kasi karamihan Pinoy. So parang I felt na very welcoming, warm, the usual Filipino culture sa atin. Yeah. Nakakatuwa kasi at the same, kasi una, ina-expect ko being a newcomer din sa Canada. Sabi ko,
paano kaya yung work culture, baka iba, or baka may racist. Alam mo na, syempre, first time ko, I mean, lalo na nung bagong dating pa lang ako, yun yung mga worries ko. Pero it really helped po talaga na I felt very welcome. Parang family. So, yun. Oo. Alam mo, that's at least no, that's very refreshing to hear, lalo na sa akin dahil madalas ako nakakabasa ng mga balita about some employers na inaabuso yung mga immigrants. 'Di ba? Yung parang kumbaga hina-hire sila minsan overworked without extra pay, added jobs, hindi binabayaran ng sobra, hindi naman pinagkasunduan, yung mga ganon. Ikaw, share with us your relationship with your employer. Sa amin, Miss Ina, honestly, very iba. Kasi family-oriented din po kasi yung owner and yung company itself. So, unang-una dito, actually, every morning, lahat kami may free breakfast. Uy, no? As in, well, yung owner po kasi namin is a 73-year-old Canadian. Actually, gamit ko yung office niya ngayon. Pumayag! 73-year-old Canadian. Tapos, every morning, nag-grocery siya. Superstore, Costco. Tapos, bibili niya kami lahat ng breakfast. Every morning yun, Miss Ina. So, by 9 a.m., especially yung manufacturing namin sa baba, mag-break time kasi ng 15 minutes sa morning, 15 minutes sa hapon. So, he always makes sure nakapag-grocery siya. Bago sila mag-merienda sa umaga. Which, I mean, small things, pero parang ma-appreciate mo talaga na the employer cares for the people. Aside from doon, actually, hindi ko na-experience myself, pero yung mas matatagal na po sa akin dito na Pinoy, kinukwento nila na may mga instances, every milestone, yung company itself, very supportive po. For example, yung sa baba namin, nag-maternity leave siya, pero before siya mag-maternity leave, parang binigyan ko siya ng stroller. I mean, yung mga small things. Caring yung owner din kasi. Tapos, may Pinoy po namatayan siya, I think, ng family member. Tapos, binook siya ng company ng ticket pa uwi. So, maliliit na bagay, pero you will... Wow! Uy, malaking bagay yun. Malaking bagay. Wow! Ayun, Nalibre. Oo, wow. O, diba? Kaya din po nagtatagal yung mga tao. Yun nga po, meron ditong Pinoy na 15 years na, may 12 years, may 10 years. Kasi nakikita nila yung care ng company and owner himself. Oo, that's so nice naman. And also, for those curious, yung employer po niya sa Nena Cosmetics, skincare rather, nagsusupport din ng application for permanent residency. Yes, opo. Very supportive po sila when it comes to that. Oo. Ikaw ba, Carla? Were you assisted? Diyan ka ba na PR? Paano ba yung... Later on, sige, let's move on sa storya naman rather ni Carla. Did Nena help you process your PR papers? Actually, Miss Ina, yes, may mga documents din po na kailangan for me. Pero for our case, actually, yung husband ko po yung main applicant. Kasi po, IT naman yung background niya. Just because mas mabilis po. May pathway po kasi si BC for tech people na mas mapapabilis kami. Pero at the same time, may kailangan din pong documents sa amin, which the company provided. Oh, nice. Okay. Bakit sasabihin na, ano ba yung Nena? Syempre, pinadala nila Carla ng box. And ngayon ko lang talaga siyang bubuksan. Bago natin pag-usapan more ang journey ni Carla dito sa Canada. Do you wanna, sabayan mo ako, bubuksan ko to, Carla. Tell me what's inside. Mabilis lang to, guys. First, parang nag-unboxing ako bigla. No? Hindi ako nag-unboxing, Carla. But anyway, because I'm so thankful dahil pinadala niyo ako. So, it's a skincare essentials kit. Meron din ako dito. Actually, Miss Ina, ito yung first time na gagawin namin to. Yun nga po, kasi yung company din namin is trying to find ways on how we can support other foundation. Kasi nga po, actually yung company itself, gumagawa po kami ng mga CSR programs. Pero this is the first time po na nag-develop kami ng skincare kit. Tapos, this time, in partnership po siya with Canadian Women's Foundation. Oh, okay. That's nice. Every purchase, parang may pupunta doon. Di ba usually ganun? Opo. So, for this one, yung kit po actually is $75. Marami siyang laman sa loob.
And then $15 po directly will be going to Canadian Women's Foundation to support their causes. Okay, $75. Okay, I have to say, Carla, ha, it's a little pricey, ha? It's a little pricey. Oo nga, Miss Ina. Pero madami. Pero ilan to, ha? Marami naman siyang laman, guys. 6 bottles. Naku, hindi kasya sa kamay ko, no? About 6 bottles of clay masks, cleansing cream, etc. Medyo mabigat siya sa bulsa, Carla. But can you tell us more about, bakit it's on the pricier end ba? Actually, Miss Ina, pag yung SRP nito is nasa 100 plus. Pero actually, you'll save mga, I think, 25% when you buy the kit. So, mas makakamura ka in terms of that. At the same time, makakatulong ka pa with while supporting Canadian Women's Foundation. Pero yun nga po, at the same time din, quality-wise, wala rin naman po kayong masasabi kasi we are also the manufacturer of it. Bigyan ko po kayo siguro ng short background about Nena. Actually, ang dami rin po nagtatanong, Pilipino ba yung may-ari? Bakit Nena yung pangalan? Oo nga, Nena. Una sabi ko nga, Carla, Nena. Nena, oo, tama. Nena. Ako rin, nung bago ako dito, parang, Pilipino kaya yung may-ari or baka, ewan ko, baka... Nilagay ko yung mask, Carla. Wow! Ako din, sige. Actually, Miss Ina, I just leave it there. Oh, go ahead. Sige lang, Carla, go. Actually, Miss Ina, yun po, bigyan ko kayo ng short background about Nena. Yung Nena, actually, Miss Ina, is, it's an indigenous word pala. Oh! Word that means mystical or magical po. Okay. Yung pala, akala ko name, ano. Kasi nakasulat dito, parang glacial, oceanic, clay. Ano yun? Actually, Miss, yun nga rin po. So, lahat nung products, Miss Ina, meron siyang lamang glacial oceanic clay sa loob. Ano po siya, what's special about the skincare line kasi and all of the products that we manufacture, meron po siyang glacial oceanic clay na ma-harvest dito sa BC, Miss Ina. So, kami lang din po yung allowed to get that ingredient dito sa BC. So, sinosource po namin siya or hina-harvest namin yung ingredient sa between Mount Waddington tsaka Butte Inlet. So, kami lang po yung regulated ng government ng BC na mag-harvest ng ingredient. Oh, wow! Okay. Yes, and yung... Sorry, go ahead. Were you gonna add something? Baka lang po yung iba curious, anong meron dun sa clay, what's special about the clay. It has 60 plus minerals inside it, which is beneficial po sa skincare health. Oo. Is this, pwede ba ito sa bata? Sa mga bata? Yes, Miss Ina. So, may gagawin na ako kasama ng anak ko. Bago po natin ipagpatuloy yung episode na yan, just a short commercial. This channel, ito pong in a nutshell, is open for collaboration, guys. If you're interested in creating content with me, please contact Talentado Creative Agency o yung Talentado CA. Sila po ang mag-handle ng mga collaborations for in a nutshell. And for content creators looking for someone to help boost your channels, whether here on YouTube, on Facebook, TikTok, i-consider nyo po ang Talentado Agency. Matutulungan po kayo, ito ng anak ko, matutulungan po kayo in networking. Ako personally, ang dami ko na agad natutunan sa kapwa, talentado, talents na nakausap ko na. Ang dami mga tips on how to improve and boost my channel. So yeah, ito po ang contact information ng Talentado CA and I will also put it down in the description box if you're interested. Okay, back to episode. Batang-bata, pwede ba yun? Yeah, actually, yung baby ko, 2 years old siya. Yung clay itself, okay din po siya sa eczema. Pag may mga skin issues kayo, like, kasi nga po, di ba, usually pag autumn, winter, nangati na yung anak ko, or namumula yung skin niya, usually po nilalagyan ko ng clay o kaya nagki-clay bath siya. So, pwede po siya as clay bath? So, warm water po, tapos ilagyan nyo lang po ng clay. Kasi it helps soothe po yung, masasooth po niya yung pamumula, tsaka yung kate.
And then you'll see, Okay. So, kung yung iba, I think ginagawa po yung iba for babies, oatmeal bath. Pwede rin po yung clay bath. Oh my gosh. I will try that. Sige. Siguro sa mga susunod kong Day in the Life vlogs, guys. Gagawin ko. Para mag-move on na tayo. Pero muna dry na siya, no? And then I'll just wash it off. Correct, Miss Ina. I see. Oh, ayan. Sige. Or usually kami rin ng baby ko. Kasi nakikita niya ako naglalagay. So gusto niya rin magpalagay. So nilagyan ko rin siya sa full face. Nakakatawa na para ako may black eye. But anyway, sige. Thank you so much for sending me this. Oo guys, baka sabihin nila, ay si Ina nagpo-promote. Talaga, pinadala nila ako, nakakahiya. Yeah. Sige, now let's talk about your story. Nako, Carla arrived in Canada actually during COVID. So obviously, very interesting time. Iba pa ang rules for the international student pathway na naging daan ng nilang mag-asawa. No? Sige nga, tell us about what made your move to Canada interesting. Actually, Miss Ina, ngayon nababalitaan niya namin. Sobrang daming changes ang hinipit na. I mean, very thankful kami na nakapasok kami ng Canada before all of the changes. So, actually, that was 2022. 2 years ago, student pathway kami. Yung husband ko was the main applicant. Siya yung student, open work permit holder ako. Actually, nung time na yon, iba pa yung rule. So, pwede mong tapusin yung studies mo online. So, kahit hindi ka present sa Canada that time. So, dumating kami actually, I think, last semester na nung husband ko. Patapos na yung program niya. So you were in the Philippines. At as considered yun? Parang running na ba yung oras nyo nun? Paano ba yun? Yes, Miss Ina, running naman, pero yung optional kasi kung tatapusin mo siya presently in Canada or pupunta ka na lang pag BGWP na. So ang ginawa namin, dumating kami dito ng July, tapos, and last week of August, patapos na yung program niya. So, parang sabi nung namin, baka kasi magkaroon ng changes ulit. So, parang mas okay kung nakapasok na tayo at least. Kahit, bago technically matapos yung program niya. So, dumating kami ng July, tapos August, tapos na yung studies niya. Then, diretso PGWP na. How was it naman? Ikaw yung naka-work permit. Napunta ka ba agad sa NENA? Yung ba yung work mo agad? How was your job? Actually, Miss Ina, interesting din pala, hindi ko nakwento. Yung school ng husband ko, isa Toronto pa. Pero sa BC kami pumasok. Kasi nga po, during that time, nagbabasa-basa kami ng different pathways. Tapos nakita ng husband ko, yung BC, nakikita niyo sa Facebook, maraming Pinoys naman po yung nag-share na pag tech pathway ka, parang nabasa ng husband ko, mas mabilis sa BC. Kaya napapasok po kami ng BC. So technically, nasa Canada kami bago matapos yung program niya, which is August. Dumating kami July, pero nasa BC kami, kahit Toronto po yung school niya. So nakapunta na lang kami talaga nung graduation na. Lumipad na lang kayo ng Toronto. Wow! Okay. So yeah. How was NENA your first company? Paano yung journey mo to ending up in NENA pala? NENA ako ng NENA? Ano ba yan? NENA. Yung first job ko actually, hindi siya NENA, pero that was, July kami dumating, nagka-job ako ng, I think September po ako nagka-job. Nagtagal ako sa company ng 2 months until end of October. It was an office job din, more on sales din po. Madami ring immigrants, pero I think 2 lang kaming Pinoy. And then after 2 months, na-transfer ako sa NENA kasi I was looking more on medyo may marketing role din. Kasi, yeah. So, yun po, na-transfer ako sa NENA ng November 2022. And, ayun na po, tuloy-tuloy na. Okay. I'm sorry, kasi marketing background ba yung ginagawa mo sa Philippines? Marketing and sales, Miss Ina, opo. Eksakto pala. I see. Natuwa rin talaga. Si hubby, okay naman. Paano yung nung nag-PGWP siya? Opo, nung nag-PGWP po siya, syempre hindi naman din ganun kadali, Miss Ina, honestly. To be honest, medyo maswerte po kami kasi
marami rin kaming nababasa na mahirap naman po talaga magsimula as a newcomer. Medyo sinuwerte na lang din po talaga kami na nakakuha kami ng job na align sa background namin. Like ako, after 3 months ng landing, ito nga po, marketing and sales. Siya, after graduation, siguro naghanap po siya ng work. After 2 months na hire po siya sa IT company, which is, pwede ko po sabihin, ZE. ZE Power Group. Based din po sa Richmond, actually. Pero work from home. Kasi IT. I see. At ngayon, mga PR na po silang mag-asawa. Opo. Thank God, thankfully po, PR na kami. Through BCPNP nomination sa Tech Pathway po. I see. And nako, mukhang dyan ka na sa Nena. Happy ka na dyan doing what you also did back in the Philippines. Yes. So, do you see yourself, dyan ka na tatagal? At least for the meantime, no? Hindi ka nag-iisip. Mukha Miss Ina kasi yung mga Pinoy dito ang tatagal na rin. So, okay. And now, nako akala nyo ako lang ang bibigyan ng Nena ng ganito. Napakabait nila at magpaparaffle tayo ng 3, diba, Carla? Correct. Same. This pouch with all the, parang 6 bottles yata itong nandito. And plenty of these sachets. Again, it's valued at $75. Discounted na yung $75, imagine ha. It actually costs more. Okay, paano natin gagawin ang raffle? Okay, ang hashtag. Okay, tandaan nyo tong hashtag nito. Hashtag Nena CWF. Okay? Hashtag Nena CWF. Kung nakarating kayo sa part ng episode na ito dito sa pagtatapos natin, ilagay nyo yung comment na yan sa baba, obviously sa comment section. I will use a software to use, parang may paraffle software yan na ganyan sa comment section. Okay. You guys have until December 6 to put your hashtag Nena CWF in the comment section. Tapos, i-announce ko yung raffle winners sa November. After nun, the episode after November 6. Okay, hindi ko masabi. Ayoko mag-promise, baka hindi ako mag-vlog eh. Okay guys, 3 ang ipaparaffle natin. Thank you so much, Carla. Guys Thank you time, Miss Ina. Kung hindi kayo swertehin sa raffle at at mababait kayo, gusto nyong tumulong, tinan niyo yung employer na mahilig sa mga Pilipino, punta na lang kayo. Hope you can follow us din po sa Instagram o kaya TikTok. Yan. I'll put sa sa description box yung social media sites din ng Nena. And task ko na rin dito sa graphics. I'll put a separate one. So, thank you so much, Carla. Thank you po sa lahat ng viewers. Good luck sa inyong lahat dyan sa Nena. Again, thank you so much. Naku, sana, gusto ko talaga nakakarinig. Sabi mo nga, puti pa talaga ang mahilig sa mga Pilipino din. Okay, so we will end this episode here. I will see you guys in the next one. Okay, bye!